Speaking of bigas, tama-tama, makakausap po natin ang administrador po ng National Food Authority, si Dr. Larry Lacson, Administrator. Good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB Administrator. Kumusta po kayo? Good morning po Ka-Orly at mabuti naman po kami at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa DCWB. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa panayam na ito kahit linggo ng umaga. Administrator, ilan ho ba yung pinag-uusapan na bilang ng mga bigas o ilan sako ho ba, ilan tonelada ho ba yung kinakailangang ma-dispose? Ibig sabihin, ma-distribute, maipamigay ng NFA para naman maka-accommodate tayo ng mga bagong bigas galing sa ating binibilhan ng mga local producer. Okay, ganito po ang current stocks natin sa ngayon. No po, ang current stocks po natin, kung sakali manggilingin na natin lahat yan, meaning milled rice na yan, kasi po, ang form po ngayon yan, isang milled rice at saka palay pa, no? Ang total po niya ay nasa 5.75 million bags of katumbas na giniling na bigas na. So marami po yan. Kung mag-distribute po tayo just in case mag-declare ng food security emergency, at least po kalahati niyan maipamahagi in the first half of the year and second half of the year yung kalahati niyan para po parang relay po yan, rotation, ika nga. Pag nabenta ang kalahati, bili ka ng kalahati sa magsasaka, and then benta mo na naman ang kalahati, bili ka uli sa magsasaka. So ganun po yung ating magiging rotation ng stocks para po laging bago ang ating stocks sa mga bodega. Although alam natin, pag sinabing benta, mukhang hindi yan naaangkop. Tama po ba, Administrator, para sa NFA na ayon sa Rice Tariffication Law ay yung bigas ninyo for relief operation lang? Tama po. Ang main reason for us to release the stocks ay yung for calamities and emergencies. Pangalawa po, dun sa bagong IPL, inalaw naman po doon na base sa recommendation ng NPCC at declaration ng Department of Agriculture, pwede rin po kami mag-release doon po sa aspeto na yon, no? Pangatlong aspeto po, yun pong pag nag-age yung stocks, kailangan po naming ibenta, i-release, bago po ito maging unfit for human consumption. So tatlo pong aspeto yung pwede kaming makapag-release. Oo. So, ito, para po sa kapag natin mga nakikinig ngayon, doon kasi sa aspeto na, although naunawa natin, pwede naman, kasama yun eh. Talagang kasama yun sa inyong pag-dispose, ibig sabihin, para ma-accommodate natin lahat, dahil ng mga papasok na mga nabigas galing sa mga magsasaka natin binibilhan. Yan naman dapat din nating maipamigay para hindi maipon, hindi matengga sa mga bodega ng NFA. Yung aspeto ng pagbebenta, malinaw ho ba kung sino dapat ang pagbentahan nito? Nakapalo ba sa mandato ng NFA na ito idaan sa mga supplier, retailer na alam naman natin na sila ho yung matagal na hong sabi ko sana nagtatago Sila din po yung involved sa importation ng bigas, Administrator. Sorry. Medyo tama po yung agam-agam nyo na yan, no? Pero malinaw naman po itong pag-release ng ating stocks ay through our first and foremost sa mga government agencies, no? Pagdating naman po dito, dito po sa pag-distribute in case na ma-declare na yung food security emergency, mga LGUs po ang ating itatap dyan. At meron pong magandang guidelines naman po kaming binalangkas dyan para po talagang hindi po iyan, no, mapupunta sa sinasabi nyo nga po, mga traders or private na pwedeng pagsamantalahan dahil mura nga. Hindi po. Mahirap po mangyari yon dahil through LGU and Kadiwa po ito ang release ng Department of Agriculture. Yeah, mabuti na lang binanggit niya yan. So, ngayon po ba, itong bilang ng kung ilang tonelada, kung gaano karami itong kinakailangan ninyo ma-dispose para maka-accommodate ng mga bagong bigas at palay, meron na ba meron na ba nakapag-commit dito na idadaan sa kanila ang pagbebenta po nito? Ang concern ko po kasi dito, Administrator, yung mga maaring mga LGU na baka gamitin naman ito sa pangangampanya. Pero alam naman natin, ang usapan dito, ibebenta ito, hindi pamumudmut at gamiting panuhol para sa eleksyon. Administrator, ano po?
Tama po, ibebenta po ito. Yun po ang isasaad sa mafa-finalize na guideline. Po. Ngayon, kung gaano naman po ito karami o kung meron na po bang nag-signify na like dito sana like dito sa atin sa NCR, yung mga Metro Manila Council, yung mga alkalde, yung mga LGU, mukhang meron yatang planong hikayatin sila o magsagawa ng programa para dyan. Opo, kinausap na po sila ng Department of Agriculture and based on mga feedback, mukhang interested po silang lahat na mag-participate sa programa ng gobyerno. Yung nga lang at inaantay pa natin yung pinaka-final declaration para ito ay maisakatuparan, no? And next week or bukas na pala yun, no, Monday, we will also write them the LGUs just to feel kung sino yung gustong mag-participate, yung mayroong concrete interest para mag-participate, para plano rin po natin yung pagre-release ng stock. Magkano nga palang binibenta nyo ngayon sa mga magsasaka ng mga kung palay? Halimbawa, bumibili ka ng palay o kung bigas na, magkano ba binibili yan sa mga local producer natin ngayon? Malaman ko lang, administrator. Kasi ng mga nakarang panahon, lagi binabanggit, binabarat sila, may parang nalulugi sila sa presyuhan. Magkano pang bilihan nyo ngayon sa kanila? Sa ngayon, ang bilihan natin sa kanila, by the way, ang binibili lamang po natin sa kanila sa ngayon ay palay po. Palay hindi po tayo bumibili ng hindi po tayo bumibili ng milled rice. Sana nga po, pwede yun, pero hindi po Dati so, ngayon, dati pwede, ngayon hindi na. Ngayon po hindi. So, ang bili po natin ngayon sa mga magsasaka ay 23 pesos per kilo, clean and dry. Tapos may mga LGUs na mayroon pong programa na PALGU ang tawag namin dito, yung marketing assistance nila, kung saan ang palay na nagbenta sa NFA ay meron hong incentive sa LGU. So meron patong na additional piso, 2 piso. So may mga areas po tayo na 24 hanggang 25, ganun po. No? Pero sa atin, yung mga walang PALGU, 23 pesos per kilo ang clean and dry, at yung fresh, yung kaka-harvest, yan po yung nasa 18 to 19 pesos. Naman kung malaki-laki na, kasi huling narinig ko, 18, 19, happy na raw sila. Kung 23, malaki. Po. Napakaganda na po nun kasi kahit naman po tayo nakakapagtanim ng palay, yun po minsan 18, masaya na ako noon So, yun po 23. At saka sa production cost po natin, base sa computation natin, ay maganda po ang kita na sa 23. Ay nako, sana kung pag-uusapan lang naman itong talagang purpose ng NFA, maganda naman talaga nga dikhain ito nung ito'y binuo nung mga mga panahon, lalo na sa pagkakataon na tayo ay laging hindi malaman saan kukuha kung sakaling may bagyo at maapekto ng mga sakahan. Dapat nakasuporta lang mga imported, hindi yung nagiging kabaliktaran na dahil malungkot kung mapapabayaan ng ating mga magsasaka sa pagpoproduce para na rin sa ating pinatatatag na food security. Ano po, Administrator? Opo. Sana nga. Alam niyo po, ang NFA na-create bilang napakagandang ahensya. Kasi nga, dapat talaga. Noble intention po talaga. Napakaganda. Sayang. At ngayon ay... Isa na dapat natin hintayin dyan, yung pagbasura sa rice tarification loan na yan. Parang ipira yan Ang purpose, magkaroon ng murang kuryente sa ipira, ang rice tarification naman magkaroon ng matatag at murang bigas. Hindi naman nangyari. Tagal-tagal na siguro, dapat ibasura. Ako po may pros and cons. Ang akin naman, ayoko kung pangimasukan yung iba, sa NFA lang, yun lamang po maibalik yung mandato sana. Amyendahan, maibalik lang yung mandato ng NFA na makapag-release sa merkado. At maibalik yung regulatory function lang. Kahit hindi na po ibalik yung importation sa amin, hindi ko po masyadong mas gugustuhin ko pong ibang ahensya ang gumawa niyan. That's good. Maganda. Anyway, Administrator, yan ang ating pag-usapan. By next time na magkaroon ng tayong pagkakataon na pag-usapan yan, mahaba-habang usapan ang ilalaan natin yan. Opo. Thank you, sir. Sir, maraming salamat. Good morning po. And sa ulitin, sir. Thank you po. Salamat din po. Maraming salamat po. Good morning. Hilingan, walang pinoprotektahan.